Ako nga po pala si Rose Anyugama mula sa BSI Filipino 3B. Gusto niyo bang makinig ng isang kwento? Kung ganon, imulat ang iyong mga mata, buksan ang iyong tenga at makinig. Nakagawa na ba kayo ng mga bagay o desisyon na hindi pinag-isipan? Halika! Ipapakilala ko sa iyo si Maria Capra. Ating tunghayan kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Si Maria Capra. Collection ng data. Masayang nagpalipat-lipat si Maria Capra sa sanga ng punong kahoy. Nasasawa na ako rito! Ani ni Maria Capra kay Domenico. Gusto ko namang pumunta sa ibang lugar. Aba, mag-iingat ka. Paalala ng kaibigan. At baka mapunta ka sa lugar ng maraming pusa at hindi ka na namin makita. Walang mayroong masama sa akin. Ani ni Maria Capra at iniladlad ang kanyang mga buntot. Walang nakakakita sa kagandahan ko rito. Baka sa ibang lugar ay makikilala ako. At lumipad ng paunti-unti at palayo ng palayo si Maria Capra. Malayo-layo na rin ang narating ni Maria Capra. May mararaming at magagandang bahay roon at may malawak na halamanan. Sa isang halamanan, natanaw niya ang isang maliit na paliguan ng mga ibon. At nakikita niya roon ang iilang mayang naglalaro. Mas maganda naman ako sa mga mayang iyon, naibulong ni Maria Capra sa sarili. Bumaba siya sa fountain at nakipaligo sa mga maya. May nakita siyang isang batang babae na nagtaas kamay. Itinuro siya ng batang babae sa isang tao. Pinabuti ni Maria Capra ang kanyang tindig sa gilid ng paliguan. At ilanadlad ang kanyang pinakamagandang buntot, naging tulad ng abaniko. Pumalakpak at nagsasayaw ang bata sa tuwa habang pinagmamasdan si Maria Capra. Hindi napansin ni Maria Capra ang lambat na inilaglang ng hardinero. Nagpumilit kumuwala si Maria Capra sa loob ng lambat, ngunit hindi siya makawala. Inilagay siya ng hardinero sa isang hawla at ginawang laruan ng bata. Nalungkot si Maria Capra. Kung nakinig lang lamang siya sa payo ng kanyang kaibigan, hindi siya hantong sa gayong kapahamakan. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Kaya, bago tayo magpasya, gumawa ng isang bagay, ay dapat natin itong pag-isipan ng maraming beses upang hindi natin ito pagsisihan sa bandang huli. Sana'y nagustuhan nyo ang aking kwento at may napulot kayong aral. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!